Jewel's POV. Kahit mahangin, hindi siya nanlamig sa suot niyang long sleeve ni Anton. Idagdag pang mainit itong yakap at mga binting nakahagpos sa kanya. Kung hindi nga lang paulit-ulit na tumutunog ang cellphone nito, hindi siya mailingat. Your phone, bulong niya rito ngunit humigpit lang ang yakap nito. Titigil din yan kakatawag, may inis na bigkas ni Anton, bago parang batang siniksik ang mukha sa balikat niya. Maliit siyang napanguso, naisip niya kasi na bakang ate Margie niyan tumatawag dito. Kaya nga pagsikat ng araw at nang maghanda ito ng almusal, ay mas pinagtuunan niya ng pansin ang cellphone ni Anton na nasa lapag lang. Lakas loob niya yung binuksan para lang tumambad sa kanya ang maraming missed calls ng lolo Dante nito. Humigpit ang hawak niya sa cellphone, lalo nang mapindot niya ang message button nito at mabasa doon ang maraming mensahe ng lolo nito. Do you really think I wouldn't know that you hide your girl? Are you really going against me now, Anton? If you don't show up next week, I will disown you. Napasinghap si Jewel sa nabasa ngunit nainis din. Gusto nga niyang replyan ng matanda at pagalitan sa pagmamanipula nito kay Anton, pero hindi na lang niya ginawa. Mas lalo siyang nanindigan na hindi dapat nito malaman ang kasal nila ni Anton o hindi dapat siya nito matunton. Alam niyang kahit na kailan hindi siguro siya nito matatanggap kahit pa apo siya ng kaibigan nito o kahit pa kapatid siya ni Margie. Let's eat? Mabilis niyang binitawan ng cellphone ni Anton pero nahuli pa rin siya nito. Nakagat niya ang labi sa kabat baka isipin itong pakialamera siya. Ayaw naman siyang sirain ang mood nito. May tumawag kasi pero hindi ko na nahabol. Kinakabahang paliwanag niya. Tumikwas ang kilay ni Anton pagkaraan ay napangisi. Dapat ba kitang sampalin? Namilog ang mga mata niya at napaatras. Ha? Hindi ko naman pinakailaman yan. Wala nga akong nabasa. Depensa niya sa sarili, dahilan upang maningkit ang mga mata nito. Scared? Wala naman akong sinabing pakialaman mo. May aber, pangasar nito, tinago niyang kaba sa pamamagitan ng pag-irap. Ayaw ko lang isipin mo na nanghihimasok ako. Bulong-bulong niya bago lumapit dito. Agad na umikot ang braso ni Anton sa bewang niya at giniya siya sa ibaba, sa harap kung saan kita ang buong paligid. May nakaayos na mesa doon at pagkain. Why are you so worried? Ayos lang naman kahit nabuksan mo pang cellphone ko. I don't have anything to hide and I won't get mad. Pampalubag-loob ni Anton bago siya pinaghila ng upuan. Sure, kahit pa nakita kong tadtad ka ng tawag sa lolo mo at pinapauwi ka na? Tatanggalan ka na nga yata ng mana. Nakangising asar niya rito. Kumibit balikat to timbis na sagutin siya'y nilagyan ito ng pagkain ng plato niya. Hindi na rin ito binanggit yun sa durasyon na pag-stay nila sa isla. Siya lang ang nag-iisip doon, lalo na sa tuwing maririnig ang cellphone nitong tumutunog. Gusto na nga niyang itapon dahil sumasaktong tawag sa tuwing nangyayari sa kanila. Answer that, malamig niyang bigas bago hinatak ang kumot at binalit ang katawan niya. Wala itong magawa ko hindi ang umalis sa harapan niya. Tinalikuran niya ito nang gumulong ito sa tabi niya sa kama at inabot ang cellphone na nasa mesa. Dinig niyang mahina pa itong nagmura bago mawalang pag-iingay ng cellphone nito. Sa tansya niya ay kung hindi nito in-off ay baka sinilent nito. Pwede naman palang ganon pero hinayaan pa nitong abutin isang buwan na mag-iingay ang cellphone nito. Missy, malambing na tawag ni Anton ngunit pinikit niya lang ang mga mata. Susulitin na niya ang pagtulog lalo pat malapit na silang bumalik sa Maynila. Ramdam niyang humagpos ito mula sa likod niya at tinagka ng balikat niya pero hindi siya kumibo. I'm sorry. Sinserong bigkas ni Anton, nakagat niyang labit at tiis na huwag mapasigaw na mahinang maramdaman muli ang kamay nito sa tiyan niya. Ngunit siya rin ang napabalikwas ng upo ng cellphone naman niya ang tumunog. OMG, baka si Nina. Hindi pa kaya sila? Nagsabi ni Baron. Tanong niya kay Anton ngunit nangunot lang ang noon nito at tumitik sa kanya. Naiiling siya dahil mukhang hindi naman ito sasagot. Inagilap na lang niya ang bag niya at kinuha ang cellphone doon. Napatakip siya ng bibig at mabilis na tumayo matapos makitang si Marjan tumatawag. Kumabog ang puso niya sa kaba sa takot na marinig to ni Anton. Kaya't nagtungo siya sa veranda kahit pa wala siyang kahit na ano sa katawan. Madilim naman at walang gumagala sa labas kaya't kampante siya. Hello? Bungad niya sa tawag ng kapatid. How dare you, Jewel? Inis na maktol nito. Literal na walang tigil sa kabog ang puso niya. Lalo pat naisip na baka nalaman na nitong magkasama na sila ni Anton. May nagawa ba akong mali? Tanong niya kahit pa alam naman niyang ginagawa niya. How dare you talaga, Jewel? Ang sabi ko magsha-shopping tayong dalawa pero wala ka sa coffee shop mo. Galing ako dun kanina at si Nina lang ang inabutan ko. Nasaan ka na ba? I want to make a bond with you. Tuloy-tuloy na saad nito.
Para siyang naalisan ng tinik at nakahinga ng maluwag sa sinabi nito. Yun lang naman palang gusto nito. Pwede bang this week na lang? May inaasikaso kasi ako. Uuwi na rin naman ako dyan. Paliwanag niya kay Margie. Why? Where are you ba? Susunduin kita. Pilit nitong kinatawa niya ng hilaw. Hindi na, ako natatawag sa'yo kapag nakabalik na ako. Take care. Aniya bago mabilis na pinutol ang tawag. Pagpihit naman niya ipabalik sa kwarto ay siya namang kinatulos niya sa kinatatayuan. Nakasandal sa gilid si Anton at saka madilim ay alam niyang marinang titig nito sa kanya. Narinig ba nito na kausap niya si Margie? Kanina ka pa ba dyan? Muntik na siyang mautal sa kaba. Who's that? Malamig na tanong nito. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Si Nina, may problema lang sa shop. Pagsisinungaling niya bago ito lagpasan. Ngunit napasingap siya ng higitintong braso niya at saktong pagharap niya dito ay hindi may pintang mukha nito. Why are you lying, Missy? May banta sa tono nito. I am not lying. Pilit niyang pinatatag ang boses. Lalo lang napirmi ang labi nito. You are lying. Pilit nito. You don't say take care to your friend. Gusto mo bang tawagan ko si Baron para ikumpirmang nagsisinungaling ka? Madiing tanong nito dahilan upang kumawala ang puso niya sa sobrang takot. Paano nga kung tawagan nito si Baron? Lagot siya kapag nangyari yon. Jewel's POV. Hindi naman kailangan tawagan mo pa si Baron. Umuwi na tayo ngayon. Masyado na tayo nagtatagal sa isla mo. Lihis ni Jewel sa usapan. Kita niyang naningkit lalong mga mata ni Anton. Ngunit hindi siya nagpatinag. Mas nananigang kagustuhan niyang makauwi ngayon baka kasi madala si Nina kay Margie na nasa honeymoon siya. Pakiramdam niya nga ipaliit ng paliit ang mundo nila at malapit ng mabunyag ang sekreto niya gayong kinikilala na siya bilang kapatid ni Margie. Are you hiding something from me? Seryosong tanong ni Anton sa kanya. Nalamig siya ngunit hindi siya nagpahalata. Bumalik siya sa kama at tumalikod ng higa. Why would I? Concern lang din naman ako sa'yo. Baka lalong magalit ang lolo mo kapag nagtagal tayo dito. Palusot niya. Hindi naman to sumagot sa sinabi niya. Alam naman kasi nitong may punto siya. Kahit gaano pa nito kagustong makasama siya, ay hindi pwede. Hadlang ang lolo nito. Dinig niyang bumuntong hininga ito. Pumikit siya tindi alintana kahit pa lumundo ang kama. Sunod niyang naramdaman ay ang braso nitong dumagan. Sa kumot at tinapit ang katawan niya. Hindi siya nagreklamo lalo na't pinauna nitong isa pang braso sa kanya. Fine, I'll go home tomorrow. Pero lagi akong bibisita sa apartment mo. Bulong nito. Gusto niya itong irapan pero hindi niya ginawa. Umarap siya dito at hinilig ang pisngi niya sa mainit at walang balot nitong katawan. Hindi na siya naiilang dito, komportable na siya sa presensya ni Anton sa buhay niya. Ang kinakatakot nga niya ay kapag bigla na lang ulit tong nawala sa buhay niya. Paniguradong hindi na magiging ganito ang buhay niya. Sumusulpot ka naman kung kailan mo gusto, magdala ka ng maleta mo. Nakakahiya naman sa'yo't baka sabihin mong hindi ako mabait na asawa. Nakagat niyang labi matapos sabihin yun kay Anton. Talaga bang tinatanggap na niya ito bilang asawa niya? Sa buhay niya? Dinig niya mahina tong tumawat mas sinapit siya payakap. Napangiti pa siya na hagkan nitong noon niya. Sure may aber, huwag mo lang akong bubugahan ng apoy. Pangaasar nito kaya't kagad siyang kinurutan siya nito. Aray, baka ibang makurot mo, reklamo nito. Bugok! Agad na dumapo ang mga labi nito sa kanya kahit yun palang ang narinig nito. Call me bugok again. Hamon pa nito napakawala ni Anton ang labi niya. Pinalakihan niya ito ng mga mata at hindi na nagsalita pa. Inaasar-asar pa siya nito talagang matindi ang pagpipigil niya na huwag itong patulan. Kinabukasan ay siya ring balik nila sa Maynila. Paanong hindi sila babalik kung hindi na nagpapahinga ang cellphone ni Anton sa kaka-vibrate. Alam niyang lolo itong tumatawag. Gusto na nga niyang itapon sa dagat ang cellphone pero baka lalong ikagalit yun ng matanda. Pagbalik natin doon, kakausapin mo ng lolo mo. Pakiusap niya rito. Ayoko magmukhang masama sa paningin niya. Baka isipin niya bad influence ako sa'yo. Kunot nung bigkas niya. He doesn't know I am with you. Dahilan nito, napataas ang kilay niya. Sigurado ka dyan? I am sure he knows. Nananahimik to sa sinabi niya. Hindi naman nila kailangang maglokohan. Dante Montero pa ba ang mahuhuli at lolokohin nila? Baka nga may plano pa yun sa utak nito. Noong makabalik sila sa Manila, hinatid siya ni Anton sa apartment. Gusto pa nga nito magpahinga doon pero tinatabi niya na ito't pilit na pinapauwi. Mas magandang makausap na muna nitong lolo nito. Welcome naman niya ito sa apartment niya pero ayaw niya ng gulo.
Takot niya lang na baka mamaya'y sumugod sa apartment niya ang tauhan ni Don Dante. Mamaya ka na lang bumalik kahit matulog ka pa dito. Pagtatapoy niya rito. Nope, bukas na lang ako babalik sa mansyon. My brother will understand that I want to be with my wife. And we'll work on making our baby. Shut up, Anton. Maliit niyang bigkas. Hindi naman mga kapatid mong kakausapin mo, si Don Dante ang haharapin mo. Paalala niya dito. I don't want to talk to that old man. Halika, my missy. Go with me and let's tell him we're married. Request pa nito talagang hinila siya papunta sa sakyan nito. Binawi niyang brasong hinawakan nito. Kahit na matapang siya, wala siyang lakas ng loob na harapin si Don Dante. Kahit na kaibigan pa to ng lolo niya, ay nahihiya pa rin siya. Alis na, malabo yung gusto mo. Sa Himalayan tayo babagsak kapag sinabi mo yan. Paalala niya rito. Bukang gets naman ito dahil lumungkot ang mga mata nito. Umigting ang panga na tila may galit pero pagkaraan ay marahas na napabuntong hininga. Fine, ihahatid na lang kita sa coffee shop. Sumusuko mungkahin ni Anton, hindi na siya nagreklamo para hindi na humaba pang usapan nila. Ayaw niya magtagal ito't baka hindi pa makabalik sa kanya mamayang gabi. Maayos ang usapan ha? Magpakita ka sa lolo mo ngayon tapos nasa sayo na kung uuwi ka mamaya. Paalala niya habang kinakalas ang seatbelt, hindi naman niya ito pipiliting manatili sa kanya. Alam naman niyang kahit kasal sila hindi niya ito pag-aari. I'll make this quick so I can go back to you. Wait for me, alright? Maso yung bigkas ni Anton, pilit siyang ngumiti dito. Ayusin mo yung ugali mo kapag kaharap mong lolo mo. Magpakabait ka naman kahit konti lang. Sermon niya dito. I'm kind in my own way, Missy. This is me and I won't change myself just to be accepted by them. Kumibit-balikat siya at hindi na sumagot. Agad siyang bumaba sa sakyan nito at kumaway lang. Hinintay niya pang makaalis ito bago tuluyang tumuloy sa coffee shop. Yun nga lang ay tila puno ng yelo ang paligid at pati siya ay nalamig matapos makitang nakatayo sa harap ng counter ang ama niya. Melvin Carillo is standing in front of the counter seriously and without a smile. Hindi niya alam kung anong sadya nito pero binalot siya ng kaba, mas kinabahan pa siya matapos makitang itsura ni Nina sa kanya. Tipong pinapaalalahanan siyang mag-ingat sa sariling ama niya. Mr. Carillo, what are you doing here? Formal niyang tanong dito, lumingon ito sa kanya. Walang ngitit na ngungunot pang noo. I'm glad you're here. I have an offer for you. Natigil to ng malakas na bumukas ang pinto ng shop. Lahat sila'y napalingon doon at halos malaki ang mga mata niya matapos makitang humahangos na si Anton. Mukha tong tumakbo. May aber, nalimutan kong hagkan mo. Parang batang sigaw nito na talagang kinapit niya ng mariin lalo pat rinig na rinig yun ni Melvin Carillo. What are you doing here, Anton? Malamig na tanong ni Mr. Carillo kay Anton. Gusto na lang magpahigop sa lupa ni Jewel. Hindi niya alam kung paano tatakasan ang sitwasyon na yon. Bakit ba naman kasi bumalik pa at nanghingi pa ng hagkan? Niilang siyang sinilip ang mga to. Mariin ang tingin ng kanyang ama kay Anton, samantalang sumeryosong itsura ng asawa niya. Oo na, asawa na niya. Kinakabahan siya sa pwedeng mangyari. Baka malaman ni Anton na ama niya si Melvin Carillo. O hindi kayo malaman na naman ng ama niya na asawa niya si Anton. Shouldn't I be the one asking you that, Mr. Carillo? What are you doing at this coffee shop? Malamig na tanong ni Anton. Kita ni Jewel na tumikwas ang kilay ng ama niya at sumulya pa sa kanya. Lalong dumagundong ang puso niya sa kaba. Paano kung sabihin nitong anak siya nito? Kinuyom niyang kamao sa kaba. Siguro naman hindi nito ipapahamak ang sariling pangalan at sabihin may anak ito sa labas. I just want one Americano coffee. Formal na bigkas na ama niya na kinahinga niya ng maluwag. Hindi muna siya magpaparamdam na tinago niya ito bilang anak nito. Pasalamat pa siya dahil at least hindi magagalit si Anton sa kanya. Ang kinatatakot niya ngayon ay magiging sagot ni Anton. What about you? What are you doing here and why are you asking for a kiss? Pagdidiin na tanong ng ama niya, nakagat ni Jewel ang ibabang labi, lalo nang umisi si Anton. Alam niya hindi magandang sasabihin nito. I forgot to kiss He forgot his kiss-pering coffee. Salo niya kasabihin nito. Right, Nina? Baling niya sa kaibigang napakurap pa. Ramdam niyang hinawakan ni Anton ng braso niya marahil sa salungutin ang sabi niya. Ngunit kagad niya binawing braso sa takot na mapansin yon ni Mr. Carillo. What? You know I want Exactly, kiss-pering coffee is your order, sir. Pagdidiin niya. Pumirmi ang labi ni Anton ngunit makahulugan niya itong tinignan. Alam naman itong ayaw niyang ipagsabi ang totoong relasyon nila. Kiss-pering coffee coming up, salunin Nina sa sitwasyon. Hindi niya alam kung anong kape ang ginawa nito. Mas lang itong nag-abot ng kape sa kanya't kagad naman niyang binigay kay Anton.
Ayaw pa nitong tanggapin pero kinuha rin. Madilim patingin sa kanya at alam niyang hindi nito palalagpasin ang nangyari ngayon. What is wrong with you? Mahina ngunit naiinis na tanong ni Anton sa kanya. Pilit siyang ngumiti. Thank you sir, come again. Pagtataboy niya rito para hindi na maghinalang ama niya. Nagsalubong ang kilay ni Anton at kahit labag sa loob nito'y tinalikuran siya nito. Sinundan niya pa ng tingin ng paglabas nito sa pinto at kung paanong nagdadabog nitong sinarado yon. That man is really not a good one. Bigla ang bigas ng ama niya. Napatingin siya rito at kita niyang matalimpang tingin nito kay Anton. Tumikim siya upang kuhanin ang atensyon nito. Upo po muna tayo. Niyaya niya ito sa isang mesa. Tumalima rin si Nina na bigyan sila ng kape. Nang umalis ang kaibigan niya doon na siya kinabahan, iba talagang aura ng ama niya. At kahit nasabing ama niya ito ay natatakot pa rin siya. Is that a man always comes here? Malamig nitong tanong. Regular customer po siya, pagdadahilan niya. Naiiling ito't mukhang dismayado talaga kay Anton. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gustong-gusto yan ni Margie. Sambit nito. Siya nga rin ang hindi niya maintindihan ang sarili niya kung bakit nanatili pa rin siya kay Anton. Sinubukan niyang iwaglit sa isipan niya. Hindi dapat si Anton ang namumuo sa utak niya ngayon. Ang sadya ni Mr. Carrillo gusto niyang malaman. Sabi niyo po may offer kayo sa akin, hindi ba? Ano pong offer yon? Maingat niyang tanong. Nagsalubong ang mga kilay nito at mukhang doon na lang naalalang sadya nito. Humigop ng tasa ng kape bago nagsalita. You know that Margie is the eldest, right? Tumango siya, mas matanda naman sa kanya talaga si Margie. Sa iyong dahilan o patotoo, na nangaliwang ama niya at siya ang naging bunga. And that she will inherit everything. Patuloy nito, napayuko siya, alam naman niya si Margie ang tagapagmana. Hindi naman po ako maghahabol ng pera o yaman. Sapat na po sa akin kinilalan niyo ako. Lakas loob na sagot niya dito. Hindi naman kasi kayamanan ng gusto niya. Okay na siya na may ama siya na nakikita niyang matatakbuhan niya. Oras na magkaproblema siya. Kahit na malamig tong nakitungo at masakit magsalitay, alam niyang kinikilala talaga siya nito bilang anak nito. I know, just like your mother, she never want money from me. Tipid pa tong napangiting kinalaki ng mga mata niya. Wala siyang alaala sa mama niya pero base sa sinabi nito ay mukhang mabait din ang mama niya. Hindi niya naman po ako pwedeng bigyan ng lahat. Magagalit pong asawa niyo. Paalala niya rito. Yun ang magiging problema niya kaya nga hindi siya pumayag na manatili sa mansyon ng mga to. Ayaw niya maging dahilan ng hiwalay ng mga to at ayaw niyang kagalitan ni Margie. But you deserve luxury, Joel. Umawang mga labi niya sa sinabi ng kanyang ama. Gusto ba siya nitong bigyan ng yaman? Hindi naman po ako nanghihingi. It's not what I mean. Puto ng ama niya. You know that Margie cannot manage my company, right? Dagdag na tanong nito na lalong nagpalito sa kanya. Hindi na niya sigurado kung saan patungong usapan nila. Ayaw niya mag-isip ng kung ano't ayaw niyang umasa sa kahit na ano. Yes, cause she love modeling. Pagkumpirma niya pero hindi na siya modelo kahit niisip kong ipakasal siya sa Pesteng Montero na yon. Para sa kumpanya ko. Ayaw kong mawala ako sa mundo at mapunta lang sa ibang pinaghirapan ko. Medyo galit na bigas nito. Hindi niyo po ba gusto si Anton? I mean si Mr. Anton Montero? Kinakabahang tanong niya, ngumisito. I don't like him for Margie. Hinahabol ko lang siya para sa kumpanya. Pero dahil nahanap na kita, I can now change everything. Pag-aamin nito. Po, what do you mean by that? May kabang tanong niya sa kanyang ama. Pumarmal ito at seryoso siyang tinitigan. Ititigil ko ng arranged marriage nila but you have to take over my company and manage it, Joel. May otoridad na utos nito